Umaga po sa ating lahat. Sisimulan na po natin ang ating regular na pagpupulong ng Sangguniang Bayan sa pangunguna po ng ating kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan, tagapangulo. Lahat po ay tumayo. Pong magalang na pagbati po sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Ganoon din po sa ating ibang mga kasama. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang na PPSK Konsehala Angela Salombides. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Sisimulan po natin ang ating pagpupulong sa Pambansang Awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Mga kalalawigan, ang Pambansang Awit ng Pilipinas. Ilagay po natin ang ating presensya sa Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagkukumbaba at buong puso naming idinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng katarungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon ng may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat ng walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya at biyaya ay basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ating pong itaas ang ating kanang kamay at sabay-sabay po tayong bigkasin the Philippines Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official act, as I tread the pathways of local legislation. May Almighty God, my mind and heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ganon din po sa ating mga kababayan. Ang atin pong kalihim. Magandang umaga po ulit, kagalang-galang na tagapangulo. Ang ating pong katitikan ay naipadala na po sa lahat po ng ating pong mga kagalang-galang na konsehales ng bayan via email at saka po doon sa mga humihingi po ng hard copy ay naipadala na rin po. Kung kaya kagalang-galang na tagapangulo, hinihiling ko po itong mapagtibay na sa pamamagitan po ng ating pong kagalang-galang konsehal Vicente S. Salombides IV. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides.
Hello po. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Ang ating pong katitikan ay naipadala na nga po ng ating kalihim. At hinihilin ko pong mapagtibay na kung wala pong paglilinaw o pagwawasto ang ating mga kasamahan. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Salamat po, Mr. Chair. Sa kasalukuyan po, wala pong nagpatala sa ating mga kasamahan ng pribilehiyong oras. Ang ating pong mga calendar of business ay mga sumusunod. 3 CSO accreditation po for renewal. For renewal po yung 3 CSO accreditation at meron pong 5 CSO accreditation. 6 po. 6 pala pong accreditation. Sige po. Para po sa ating CSO committee. Thank you po. Meron pong resolution adopting the official logo, mission and vision, and core values of the market management of Tagkawayan, Quezon. Hinihiling ko pong maparefer po sa Committee on Trade. Committee on Trade, Konsehal Sander Sandro. Salamat po. Kautosang Pambarangay bilang 001-2025 na may pamagat na isang kautosang pambarangay na nagtatakda ng taunang pagdiriwang ng Palaisdayog Festival na nangangahulugan hong palay, palaisdaan at niyog ng pagpapahalaga po sa pinagkukunang hanap buhay ng mga taga-barangay Sigiwan, Tagkawayan, Quezon. At naglalahad po ng mga panuntunan at tungkulin ukol dito. Hinihiling ko pong mapa-refer po sa Committee on Tourism. Committee on Tourism, Konsehal Rachel Eliasar. At meron po tayong barangay budget, Del Rosario Supplemental Budget, number 1, calendar year 2025. Konsehala Riby Masangkay Committee. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Good morning po. Thank you po, Tagapangulo, Vice Mayor Danny Diwan. Meron po tayong renewal ng CSO na 3. Ito po ay ang Kabugwang Farmers and Fishermen Association, KAPA. Sama-samang itaguyod ang kaunlaran at tagumpay ng Katimo Aplaya Sikat Ka. Mangingisda ng sabang kabalikat sa pagunlad ng yamang dagat. At meron pa pong 6 na bago naman po ito na magpapa-accredit. Ito po ay mga sumusunod. Mangayaw Coconut Farmers Association, Tagkawayan Abaca Farmers Association, 4K Kababaihan Kabarikatan para sa Kapakanan at Kaunlaran ng Bayan, Metro Zone Tagkawayan, Barangay Payapa Farmers Association, Federation ng Magniniyog sa Tagkawayan, Quezon, at Metro TKQ Tricycle Operators Drivers Association. Renewal ng 3 CSO accreditation at 6 na bago na CSO accreditation. Mungkahi ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez na pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po, ang nasabi pong mga CSO ay atin na pong pinagtitibay bago at saka po ang pag-renew.
Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po, kagalang-galang Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang umaga po sa ating lahat, Sekbong at sa akin pong mga kasamahang miyembro ng Sangguniang Bayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Kahilingan po ng Barangay del Rosario para po sa kanilang Supplemental Budget number 1 para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 64,597.79 na inilaan po nila para sa kanilang traveling expenses, pagbili po ng iba't ibang supplies, kagaya po ng uniform, at para din po sa kanilang barangay assembly, fabrication of shelves at relocation po ng kanilang barangay site. Muli po, nagkakahalaga ng 64,597.79 centavos. Barangay del Rosario Supplemental Budget number 1, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo. Magandang umaga po sa lahat. Ang inyo pong lingkod, parte po ng ating pong agenda ay nagpapasok po ng isang resolution adopting the official logo, mission, vision, and core values of the Tag-Kawayan Management of Tag-Kawayan, Quezon. Ang kopya po ay ipinasa na rin po sa ating mga kasama, Mr. Chair. Adopsyon ng resolution para po sa ating mga official logo, mission, vision, and core values of the market management. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal SK Angela Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang pag-adapt po ng resolution para po sa official na logo, mission, vision, and core values ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Magandang umaga po sa aking mga kasamahan, Sangguniang Bayan members. Ganun din po sa ating Secretary, Sekbong Tadike. Sa ngalan po ng Komitiba ng Kultura at Turismo, magalang po akong nagmumungkahi na maaprubahan na ng Sangguniang Bayan ang kautosang pangbarangay bilang 001 taong 2025 na may pamagat na isang kautosang pangbarangay na nagtatakda ng taunang pagdiriwang ng Palaisdayog Festival o Palay, Palaisdaan at Niyog, pagpapahalaga sa pinagkukunang hanap buhay ng mga taga-barangay Sigiwan, Taguen, Quezon at naglalahad ng mga panuntunan at tungkulin ukol dito. Kautosang pambarangay ng Barangay Sigiwan para sa kanilang Palaisdayog ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mr. Chair, atin na pong nakompleto po ang ating pong calendar of business. Open na po tayo sa other matters po. Other matters, kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat pong muli. Kung mamarapatin po ng kapulungan at ng ating kagalang-galang na tagapangulo, ako po ay hihiling ng isang resolution. Bagamat hindi po ito nakasama na hindi ko po naipa-agenda, ay humihingi po ako ng paumanhin. Kung maalala po natin, noon pong nakaraang July 3, bumisita po sa bayan ng Tag-Kawayan ang SSS, Social Security System, na noon po ay may kasamang doktor na pumarito po sa ating bayan. Kung kaya po, maraming mga kababayan po natin ang natuwa. Natulungan at napadali ang kanilang pagpapail, lalo't higit po ng mga pensyon, ng mga survivors,
burials at marami pa pong mga queries. Kung kaya po ang ating mga nakararaming mga kababayan ay nag-request na kung maari ay gawin natin ito tuwing ika-3 buwan kung ako po ay inyo pong pahihintulutan. At ito naman po ay ikinonsulta po namin, kasama ko po si Konsehal Port at si Konsehal Leo sa atin pong sa tanggapan po ng HRMO. At ito po ay kapag magkakaigi po ay isasama na po sa annual budget po ng Pamalaang Bayan. Ito po yung resolution. Resolution ng kahilingan kay Mrs. Maria Corazon S. Reuberos, Senior Analyst, Social Security System, Lucena City, na makapagbigay ng serbisyo sa mga mamamayan ng bayan ng Tagkawayan tuwing 3 buwan. Sapagkat ang bayan po ng Tagkawayan ay nasa dulo ng lalawigan ng Quezon at malayo sa mga tanggapan ng SSS. Kaya maraming residente ang nakararanas ng hirap sa pagpunta sa SSS Gumaca, Quezon, lalo na po ang mga mula sa mga malalayong lugar, sa liblib na barangay, lalo't higit po yung mga may kapansanan at hirap ng magbiyahe. Kung kaya po humihiling sa kapulungan ng Sangguniang Bayan na ito po ay mapagtibay. Maraming salamat po. Mungkahi pong kailingan para sa SSS Lucena ito na. Ay pinangaluhan ng paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Magandang umaga po, Mr. Chair. Gusto ko lang po sanang itanong sa sponsor po na resolution kay Konsehal Rebe kung kasama na rin po ba dyan yung mga senior na pinare-report sa SS? Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Rebe Masangkay. Opo, maraming salamat po. Lahat na po ng serbisyo na pwede pong ipagkaloob. Kung kaya po meron pong doktor na kasama para po doon pa lang ma-check up na nila at madesisyonan po kung ano pa pong mga pangangailangan dapat isubmit. Kasi po yung mga senior pinapa-report pa sa opisina nila. Opo. Na pwede naman sigurong may pakiusap na sa video call na lang katunayan na malusog at buhay pa. Ano po? Salamat po. Opo. Kaya po nung nakaraan ay isa po ako sa nabiyayaan yung nanay ko. Hirap po siyang magbiyahe. Marami po tayong mga kababayan na yung iba ay na-stroke, yung iba po talaga ay naka-wheelchair. At kung kaya nga po sila ay nagsasama ng doktor para ma-check up nila kung talagang buhay pa yung survivor ng SSS. Maraming salamat po. Mungkahi po para sa ating sa SSS, matapos po ang paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso ay pinangaluhan po ng lahat ng Sangguniang Bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Maraming salamat po, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. Mr. Chair, bilang pagbibigay galang po sa komitiba ng Committee Chairman ng Transportation kay kagalang-galang Joel Enriquez, meron po ako nakausap mo mga nakaraang araw. Pinoproblema din po nila yung parking doon sa pagpasok ng ating hospital. Kasi minsan daw po yung mga pasyente na papunta ng hospital na sakay ng tricycle o private vehicle, nag-aalangan pong pumasok at lumabas minsan kasi po sa mga nakapark na truck. Kaya po pagbibigay galang na lang po sa ating komitiba ng chairman ng Transpo, nakikiusap po na kung maaari po ay mapag-aralan ng komitiba na kung ito po ba ay posibleng magawa ng ordinansa o resolution na lang, kung kanino man pong department ito pwedeng ilapit. Yun lang po, Mr. Chair. Kahilingan para sa komitiba ng transportasyon para sa naka-park sa may highway. Blocking na pampuntang ating hospital. Siguro ano na lang, mayroon naman na tayong napag-usapan noong nakaraang linggo, o nakaraang session natin. Maglagay na rin lang siguro ng dagdag na signage doon. Kasi
blind spot din yung lugar na yon. Medyo ang tatawag doon yung taluktok. Ahon na biglang lulusong, tapos dalawa rin. Kung katulad dito sa atin sa may tapat ng McDo, galing mountain, galing bayan. Yun naman, galing munisip, galing ahon, tapos galing hospital. Almost the same situation. Sama na lang natin doon sa pag-additional lang signage, paggalang sa ating patutok na lang sa ating committee chairman ng transportasyon. Within this week ay malagyan na ng kahit mga tarpaulin lang na signage na medyo malaki-laki para mapansin ng ating mga biyahero. Kasi yung iba kasi, may minsan lang dumaan dyan, kaya din nila alam. Mga galing Bisaya, Davao, ganyan, Bicol. Minsan lang sila dumaan dyan, kaya din nila masyadong kabisado yung terrain natin ng ating karsada. So, nangangailangan sila ng gabay ng mga signage. Kahit hindi na siguro natin i-ordinansa yan. Mga gayan man lang kalalaki sana na tarpaulin para kita. Sama na lang. Yun naman talaga ang mga danger spot natin, mga danger tawag doon, mga lugar. Kaya kalalaki na tarpaulin. Pagkayang mahirap pa maglabas ng budget dyan, pakwenta mo na lang at babayaran ko. Kahit mga 10 piraso. Charge sa Sangguniang Bayan, sa mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Pero siyempre, ako ang nagsabi, di ako babayad. Pero Sangguniang Bayan yun. Di ba? Kumbaga, iisa naman ang ating gusto, ang maligtas ang ating mga kababayan, pati na ating mga biyaherong dumaraan, na ang Tagkawan ay magiliw na bayan. Ayos, Konsehal. Kagalang-galang, Konsehal Bomel de Vero. Maraming salamat po, Mr. Chair. Di ko lang po ito maumpisahan ng kung ano po ba dapat yung aking resolution ba o ordinansa. With respect po sa committee kay Consul Sandro sa Trade of Industry, kasi kung tayo po ba ang pupunta sa provincial assessor o sila yung iimbitahan natin. Sa kadahilanan po na may kaunti po akong kalituhan at marami din pong negosyante na nalilito. For example lang po, Mr. Chair, pagka ho nagkabalor ang inyong real property tax, ang inyong building ng 5 million, ito po ay magkakaroon ng real property tax payment ng nasa 100,000 per year. So, kung atin pong isusuma in 12 months, in 1 year, almost 8,000 po per month ang dapat natin pong kitain sa nasabi nating building. So, tinanong ko na po sa ating local assessor, ang nagdi-decide daw po o siyang nagtatasa ng ganong taripa ay ang probinsya. Bilang Sangguniang Bayan po, Mr. Chair, ang akin lang po ay gusto kong malinawan para dun sa mga negosyante nating papasok sa ating bayan, maipaliwanag po natin sa kanila na ito po yung patakaran dito sa ating bayan. Yun lang po, Mr. Chair, kung ano po, resolution ba o imbitasyon. Pwede pong matanong sa ating secretary. Siguro, resolution na lang na maipaalam yung sitwasyon sa address of the provincial assessor. And then kung may sagot sila doon, di saka natin, tayo ang pupunta. Yes po. Tayo ang pupunta kasi probinsya yun. Apo. So, Mr. Chair, paano? Pa-schedule po kami. Siguro yung bahala na si Sik sa communication. Punta na lang yung committee ba ng trade din siyempre sa sa sponsor ng resolution. Sa ating kalihim. Mr. Chair, thank you very much po for the opportunity. Pwede po kami na lang po makipag-communicate pero mas maganda po kung may resolution po kayo. Tapos doon sa resolution, pwede rin po natin isama mismo yung assessor natin from Tagkawayan going to provincial.
para po malinaw kaagad. Kasi po kung wala pong resolution, wala pong hindi po ia-allow yung ating pong assessor na lumabas ng bayan. So palagay ko po mas maganda, Mr. Chair, Cons Bomel, i-reso nyo na po. At kami po Sek, ako makikipag-communicate. po ba magre-reso o si Consial? Pwede pong kayo po. Karapatan naman po na isang konsehal na magreso po. Okay lang po ba? Kagalang-galang na tagapangulo, ako po'y humihiling sa kapulungang ito ng isang resolusyon na makipag-dialogo sa ating provincial assessor. Kasama po ang ating local assessor. Mungkahi po ang nagagalang-galang Consial Bomel de Vero kasama ang ating municipal assessor with meeting to our provincial assessor ay pinangaluhan po ng lahat ng sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Magandang umaga po muli sa lahat. Marami pong salamat, Mr. Chair. Paggalang po sa kapulungan ito, ganoon din po sa Committee on Rules at sa komitiba po nakakasakop na mapasama po sa susunod nating pagpupulong, agenda, ang pagtalakay po sa komitiba ng panukalang spaghetti wires. Maitala po sana natin. Pangalawa po ay maitala din po sana ang proposal for a resolution adopting the logo ng LIDIP. Ang kopya po ay isesend din po. Mapasama din po sana sa ating agenda yung pag-aproba po ng logo ng LIDIP. Yun lang po, Mr. Chair. Marami po salamat. Pagsasama sa pagtalakay ng ordinansa para sa pagtatakda ng mga linya ng kuryente na spaghetti wire. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Ginoong tagapangulo, magalang ko rin pong hinihiling na sana po ay mapasama sa ating agenda sa Lunes, October 13, ang ikalawang pagbasa ng Gender and Development Code ng Munisipalidad ng Tagkawayan. Salamat po. Kahilingan para po mapasama sa agenda na galang-galang sa September 13. October 13. Galang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami po salamat, Mr. Chair. Sa hanay po ng kapulungang ito, ako po ay nagpapaabot ng pagbati po sa 57 founding anniversary po ng Tau Gamma Pi, Triskelion Grand Fraternity na ginanap po noong October 4, 2025. Resolution po ng pagbati sa 57 founding anniversary ng Tau Gamma Pi ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Sa ating po kagalang-galang na Secretary, may kisuyo po for second reading yung PNP Ordinance next Monday. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Port Salombedes. Maraming salamat, Mr. Chair. Bagamat hindi na po nila kailangang ipasok sa plenary yung mga schedule po. Ito po yung katanungan lamang po dun sa hinihiling po ni Konsehal Sandro na second reading. Second reading po ba yung Spaghetti Wires Ordinance or first reading? Pagkakaalam ko po kasi ito yung nag-first reading na. Mr. Chair, as far as I'm concerned, nung na-first reading po ito, dapat po i-referred na po ito sa committee at sa tingin ko po ay dapat po magpatawag ng committee meeting ay ang committee chair. For the record lamang po. Sa tingin ko po, dapat po ito ipapatak sa energy under po ng Committee on Environment and Natural Resources. Kapag kasi ang ordinansa ay sponsor ng hindi kanyang komitiba, magre-request na lang yung committee chairman ng yung sponsor sa committee chairman na magpatawag ng committee meeting. Siyempre, ang lahat ng alituntunin doon, ikaw ang mag-schedule. And then, siyempre, ikaw ang mananagot doon sa lahat ng katanungan by so and so ng mga membro. And then, siyempre, pag natuno na, nagkaisa na yung buong komitiba, edi saka kayo magpatawag ng
public hearing para iisaan yung tindig. Ano? Okay. Pero hindi na nga natin pinapasok yung mga schedule. Communicate na lang sa secretary para mas malinaw. Paglilinaw, kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami po salamat sa paggabay, Mr. Chair. Ibig po sabihin ay kahit hindi na po official na banggitin sa atin pong pagpupulong kapag ang schedule. Yung schedule po or pag-request sa committee ba, pag-guide po, Sir Bong? Mr. Dito, Chair, pwede po akong para po para hindi po medyo suggestion ko po pero ito po ay may basis po, ibig sabihin yun nga lang po nasa sa inyo pong pag-uusap yan. Once na first reading, kung gusto po ninyo ilalagay ko na po dito laging nasa agenda yan. Lalagay po namin unfinished business. Nakikita niyo po yung agenda, wala po tayo unfinished business pero lagi po tayo nagsasabi na kailangan na po itong mapag-usapan, kailangan na po. Kaya ang gagawin ko po, kung papayag po kayong lahat, pagka na first reading po, lahat po unfinished business hanggang matapos niyo huyaan. Palagay ko, wala na po tayong pagtatalunan. Pero kung halimbawa po, na ilagay na po sa unfinished business, bahala na po si committee chairman po mag-decide kung kailan ang schedule. At hindi po na-schedule halimbawa ngayon, unfinished business po ulit siya sa susunod. So para po may record, para tayo po ay hindi na po nag-ulit-ulit ng usap at ng maganda po yung flow po ninyo. Kung payag lang po kayo nun, Mr. Che. Lagi naman ganun yung ating lagi doon sa unfinished business. Basta't naroon sa unfinished business, kaya nga sabi ko, hindi na kailangan pang i-schedule kasi naka-unfinished business. Ngayon, yung pagsasabi sa committee chairman, kung ikaw ang may sponsor, ay bilang pag-aalang yun doon sa pagpapatawag ng kanyang committee member. Yan ang doon. Malinaw naman siguro. Okay. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Thank you, Mr. Chair. Pa-note na lang po, Mr. Secretary po, ng mga kung may schedule po tayo ng baka po gusto na po ba mag-schedule ng wala pa. Papasend na lang po sa secretary. Salamat po, Mr. Chair. Kung ganun po ay baka po wala na pong mga other matters na imumungkahi ang ating mga kasamahan. Kung wala na po ay hinihiling ko na po ang regular na pagpupulong na ito ay magsara na sa umagang ito. Kahilingan po sa pagsasara ng ating pagpupulong. Medyo nabaligtad pa. Po? Ay pinangalawahan po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ang ating pong pagsasara ng ating regular na pagpupulong, ay atin na pong sinasara.